Isang article mula sa China, sa dyaryo ng sa dyaryo mula sa China na sinabing normal lang daw ang ginawa nila sa pagtapon ng pagkain ng mga sundalo ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Walang hiya sila. Normal lang daw 'yon na pinagtatapon ng mga Chinese Coast Guard ang mga supply na pagkain na dadalhin sa mga bantay sa Sierra Madre ng mga sundalo natin. Mga walang hiya talaga itong mga Chino na mga put. Kung makakamulad, kung di ko na ituloy kung putang. Itong mga Chino na to, no? So nakakabwisit. Pati pagkain hinaharas. So talagang nakakainit talaga ng ulo, no? So okay, no? So itong bibigyan natin na reaction video, no, mga guys. Ngayon kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. And also, syempre, paki-subscribe din kay Solidong Kaalaman. So sa kanyang galing tong video na to, na bibigyan natin ng reaction. Okay? So umpisahan na natin. Isa na namang article mula sa China. Sinusubukan na namang baluktutin ang inilabas ng Philippine media. Ito ay patungkol sa ibinalita ng Philippines Daily Inquirer, kung saan ayon sa ulat na ito ay sinamsam ng Chinese Coast Guard ang supply ng mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. At ayon nga sa website na ito ng Wang Yiwang na may kahulugang NetEase sa wikang Ingles, ay pinalalabas nila na makatarungan lamang ang kanilang ginawang pagsamsam sa mga supply na pagkain para sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Kaya naman sa video na ito ay walang haya talaga to mga Chino, pati pagkain pagkain ng mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre inagaw at pinagtatapon. Walang haya talaga tong mga talagang ang sarap sapukin. Subukan nating bigyang linaw ang nilalaman ng pahayag na ito na may title sa wikang Tagalog na isa na namang nakakagulat na balita ang lumabas sa Pilipinas. Galit na inagaw ng Chinese Coast Guard ang mga pakete ng pagkain para sa Pilipinas para pakainin ng mga isda. At ito ay simula pa lamang. At sa pagsisimula nga ng mga pahayag sa artikulong ito ay kanilang inilalarawan ang ipinahayag ng Philippines Daily Inquirer, kung saan ay nagbigay sila ng ilang komento patungkol sa ulat na ito. Kaya't mas makabubuti kung ang tunay na ibinalita na muna ng Inquirer ang una nating babasahin bago ang kanilang komento, kung saan ito ang tunay na nakatala sa ulat ng Philippine Daily Inquirer. Inakusahan ng China Coast Guard o CCG ng pagsamsam at pagtatapon ng mga pagkain sa dagat at iba pang supply para sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa isang malayong outpost sa Ayungin o Second Thomas Shoal at umano'y humahadlang sa medikal na paglikas ng mga may sakit na sundalo. Ang parehong mga insidente ay naganap noong Mayo 19 nang ang Philippine Navy ay nagsagawa ng airdrop operation upang dalhin ang mga item sa BRP Sierra Madre, isang sira-sirang bapor na pandigma na nag-ground noong 1999 upang protektahan ang pag-aangkin ng Maynila sa shoal. Ayon sa isang opisyal ng militar na humiling na huwag pangalanan dahil walang otoridad na magsalita sa media. Sa ikatlong insidente noong Mayo 24, gumamit ng water cannon ng Chinese Coast Guard para itaboy ang isang bangkang pangisda ng mga Pilipino malapit sa shoal. Sinabi ng opisyal, ginawa ng source. Kaya nga, lagi na lang talagang lagi na lang inaatake ang ating mga ang ating mga kababayan ng mga Chino, no? Ng Inquirer ang mga paratang ilang oras matapos i-claim ng Chinese state media na ang mga tauhan ng Sierra Madre ay nagtutok ng baril sa Chinese Coast Guard sa parehong araw noong Mayo 19. Pansinin ninyong mabuti ang bahaging ito na iniulat ng Inquirer, kung saan ito ay tumutukoy sa dalawang insidente na naganap noong Mayo 19, kung saan ay sinasabing lumabas ang aligasyon ng panghaharang ng Chinese Coast Guard sa pagkain at gamot para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ilang oras matapos i-claim ng Chinese state media na nagtutok ng baril sa Chinese Coast Guard ang mga sundalong Pilipino sa parehong araw.
Malinaw sa pahayag na ito na ang aligasyon ng panunutok ng baril ay mula sa panig ng Chinese state media. Subalit Kita mo, tignan mo ha. Doon sa balita sa China, sinasabi nila na nanutok ng baril ang mga Pilipinong sundalo sa Chinese Coast Guard. So talagang maling-mali talaga, no? Maling-mali talaga sila, mga fake news yung mga sinasabi nila, mga walang hiya sila. para sa artikulong ito mula sa China, ay sinabi nito na inamin ng Philippine Daily Inquirer na nagpapatrolya ang mga Pilipino na may dalang mga baril at hindi umano nito itinatanggi na itinutok ng mga ito ang kanilang mga baril sa Chinese Coast Guard. Subalit kung babasahin mo ng buo ang orihinal na artikulo mula sa Philippine Daily Inquirer ay hindi mo makikita ang sinasabing ito ng China dahil Ops, teka, natural na may baril. Natural na may baril yung mga nagbabantay ng mga Pilipinong sundalo diyan sa BRP Sierra Madre. Natural, sundalo yan eh. Alam nga naman pang-depensa nila yan eh. Kaya nga sinawag na sundalo eh. Laging kaakibat nila yung baril. So pero yung sinasabing tinutok, parang malabo yata yun, di ba? Yung sinasabi ng mga Chino na tinutok. Nakita naman sa video, di ba? Nakaano lang nakababa lang yung baril, di ba? malinaw sa ulat ng Philippine Daily Inquirer na ang aligasyon ay nagmula lamang sa China at hindi sa kanila. At sa pagpapatuloy nga ng ulat na ito ng Inquirer ay sinasabing sa isang post sa social media noong linggo, sinabi ng China Central Television na hindi bababa sa dalawang lalaki ang nakitang may dalang baril sa deck na itinutok ang mga ito sa direksyon ng Chinese Coast Guard. Kasama sa 29 na segundong video ang lumabas na nagpapakita ng isang lalaking nakamaskara na panandaliang may hawak ng isang malabong itim na bagay na parang rifle. Iyan ay malinaw na walang pag-amin mula sa Philippine Daily Inquirer na tinutukan ng sundalong Pilipino ang Coast Guard ng mga Chino. Sa katunayan ay itinanggi ng AFP na itinutok nila sa Chinese Coast Guard ang kanilang baril dito, which is kahit mukhang ganoon na nga, ay mas makabubuti pa rin talagang itanggi ito ng ating mga sundalo. Siyempre. Dahil itinutok man nila o hindi ang kanilang mga baril sa mga Chino, ay malinaw na nakuha na nila ang mensahe kung susubukan nilang pakialaman ang ating barko. Yon. Bukod pa rito ang pagtanggi ng AFP na tinutukan nila ang mga Chino ay isang pahayag na mas lalong magpapantig sa taingan ng komunistang partido dahil tila ay ibinabalik lang ng Pilipinas ang diskarte ng China sa mga pahayag nito Yon. sa tuwing gagalitin nila ang mga Pilipino. Bukod pa rito ay sinabi rin sa article na ito mula sa China na ito ay bunga lamang ng pagsira ng Pilipinas sa naging kasunduan nito sa China na tinatawag nilang New Model. Subalit itinanggi naman ito ng Pangulo, kaya't kahit maglupat Ayan na naman, no? Ayan lagi ang ginigit ng mga Chino, no? May mga agreement, model kung ano-ano dyan. Wala namang batayan. Kaya parang gusto lang ng China, pinapalabas lang ng China yung ganun mga new model agreement, mga kung ano-ano dyan, para maangkin nila yung West Philippine Sea. So ganun siguro yun, no? pasay pa ang China para patunayan ang new model na sinasabi nila ay mawawalan lamang ito ng kasaysayan dahil ang mismong Pangulo ng Pilipinas ay hindi sumasang-ayon sa aligasyong ito ng China. Kaya't walang kasaysayan na gamitin nila ang aligasyong ito na bunga ng kanilang mga aksyon dahil sila lamang naman ang naniniwala sa kasunduang ito. Tama. Kaya't malinaw na sila lamang ang gumagawa ng gulo. Sinabi rin sa artikulong ito na ito na ang simula kung saan ang Pilipinas sumano ay patuloy na nilalabag ang mga kasunduan at walang isang salita. Sila mga Chino niya, mga Chino na yan, sila lang naman gumagawa ng mga ganyan, yan, mga article na yan, na mga mga secret agreement o yung mga new model, sila lang gumagawa niyan, sila lang siguro nag-iimbento niyan para maangkin nila yung West Philippine Sea, no? Kung saan ang mga bansa umanong kagaya nito ay hindi na dapat pang pagkatiwalaan sa kahit anong sabihin nito, which is again, mas naaangkop ang mga pahayag na ito sa Talagang di na dapat pagkatiwalaan to ng mga Chino na to. komunistang partido ng China dahil sa mahigit isang dekada ay paulit-ulit nilang sinasabi na kapayapaan ang gusto nila. Isang pahayag na sila mismo ang kumukontra dahil sa pag-aangkin nila ng mga teritoryong ipinagkaloob na ng internasyonal na komunidad sa iba. At sa huling bahagi ng artikulong ito ay may pagbabanta na para sa mga Pilipino kung saan ay sinasabi dito
na ang China ay nag-issue na sa Coast Guard nito Nako. ng Order Number 3 noon pang May 15 kung saan ay ipatutupad dito sa June 15 Nako. na magbibigay umano ng utos ayon sa batas sa Chinese Coast Guard Nako. na ikulong ang mga dayuhang papasok sa inaangkin nilang Oh, ayan na naman, panibago na naman batas ng China na paghuhulihin daw ang mga trespassers. Trespassers, atin nga yung inaangkin nila. Mga ugok, mga China na to. teritoryo sa loob ng 60 araw. At kung magmamatigas umano ang Pilipinas na ipagpatuloy ang mga gawain nito, gaya ng mga nauna ng insidente, ay mapipilitan umano ang Chinese Coast Guard at Chinese Navy na magkasamang gumawa ng aksyon laban sa mga barko ng Pilipinas at nagpayo ito na alagaan ng Pilipinas ang sarili nito. At kung magpapaputok umano ang Pilipinas laban sa China, ay magagawa umano ng China na hindi na muli pang makapagpaputok ang Pilipinas sa ikalawang pagkakataon. Ano ang masasabi? Uy, ay, nagyabang pa ang mga Chino, no? Once na nagpaputok daw ang mga Filipino soldier natin sa kanilang mga Chinese Coast Guard. Huling putok na raw ng Pilipinas. Nakakatawa na parang ang tapang nila, no? Di nila alam may maraming kaalyado ang Pilipinas. Mga ugok tong mga China na to, no? Sabi nyo dito, ganito ang klase ng pagbabalita sa lupain ng mga Chino na tila ay inilalarawan nilang sila lamang ang may karapatan sa buong rehiyon na ito na obviously ay pinaniniwalaan naman ng karamihan sa kanilang mamamayan dahil walang ibang balita mula sa mainland China ang maaaring bumali sa mga pahayag na ito na aprobado ng China dahil kung gagawin nila iyon ay tiyak na ikukulong sila and worst ay baka buhay pa ang maging kapalit ng pagkundina nila sa Yun. pamahalaan nila. Ang kabuuan ng South China Sea kabilang na ang West Philippine Sea ay pinakikinabangan ng buong mundo para sa kalakalan ng mga ito kaya tinuturing ito bilang international Yun. water. Subalit para sa China ay walang ibang may karapatan dito maliban sa kanila at ang pagdaan ng Ito talaga ng mga Chino na to, napakaswapang, no? Gusto nila sa kanilang buong karagatan ng West Philippine Sea or yung South China Sea. So talagang malaking kaululan to ng mga Chino. anumang klase ng barko sa karagatang ito ay nais nilang sumunod sa patakaran ng mga Chino kung kaya't walang naniniwala bukod sa kanila na sila lamang ang may karapatan sa karagatang ito. O tingnan mo, sila lang daw may karapatan ng mga ugok na Chino na to. Kaya't hindi magtatagumpay ang China sa kagustuhan nilang masakop ang buong rehiyong ito dahil ang mas maraming bansa sa mundo ay hindi hahayaang makompormiso ang kalakalan ng mundo. Tama. Puta, hindi papayag ang buong mundo sa kagustuhan ng China na sakupin ang buong karagatan ng West Philippine Sea. Para lang sa kaswapangan ng komunistang partido. Swapang talaga ang mga Chino na to. Okay, no mga guys, so hanggang dito na lang tayo mga guys. So nalaman natin na itong mga Chino ay talaga napakasinungaling talaga, no. Napakasinungaling buwiset. Okay, no, kung bago ka pa lang sa aking channel at bago tayo magsara, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel para maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa mga marami pang mga netizens. Okay?